May mga araw na naghahanap ka ng pamilyar na sarap na parang galing sa paborito restaurant pero gusto mo ring subukan kung paano ito gagawin ng madali sa sarili mong kusina. Sa kulturang Pilipino, napakalapit sa puso natin ang mga pagkaing nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya, lalo na kapag ito ay inihahain sa gitna ng hapagkainan kung saan nagkakatipon-tipon ng lahat. Ang recipe na ito para sa Hong Kong-style char siu pork ay patunay na hindi mo kailangan ng komplikadong kagamitan tulad ng malalaking oven para makuha ang malambot, makatas at balanse ang tamis at alat na lasa. Gamit lang ang ordinaryong rice cooker, ang simpleng pagkain ito ay tiyak na magiging paborito ng buong pamilya. Step by step na paraan ng paggawa, paghahanda at paglilinis ng karne. Hiwain ang karne ng baboy sa mga hiwa na may kapal na humigit kumulang 2 sentimetro. Ilagay sa isang malaking mangkok at magdagdag ng 1 kutsarita ng asin, kaunting suka at tubig. Kuskusin at hugasan ng maigi ang baboy sa loob ng 10 minuto upang mawala ang anumang amoy at panatilihin itong malinis. Bahagyang hiwa-hiwain o i-score ang ibabaw ng baboy upang mas madaling pumasok ang mga pampalasa. Pag-aatsara, marination. Palambutin ang karne gamit ang meat mallet pagkatapos ay i-marinate ito ng hiniwang green onions, luya, bawang, puting asukal at paminta. Ibuhos ang 4 na kutsara ng light soy sauce, 1 kutsara ng dark soy sauce at kaunting pulot, honey. Haluing mabuti ang lahat ng sangkap at hayaang mag-marinate ang karne sa loob ng 1 oras. Pagluluto gamit ang rice cooker. Maglagay ng mga hiwa ng luya at green onion sa pinakailalim ng rice cooker. Ilagay sa ibabaw ang mininanit na baboy at ibuhos ang natitirang sarsa mula sa pag-aatsara. Takpan ito at lutuin gamit ang regular na rice cooking setting sa loob ng humigit kumulang 40 minuto. Paghahain. Kapag luto na, ang baboy ay magiging mabango, malambot at makatas. Hayaang lumamig ng bahagya bago ito hiwain ng manipis at ilagay sa plato. Ibuhos ang natitirang malinamnam na sarsa sa ibabaw ng hiwa-hiwang karne at ihain habang mainit.